Hello, kumusta na kayo? I'm here again. I'm Cleofe. Kumusta na kayo? Hopefully na maging masaya kayo, no? Ako naman, I'm okay. Same as usual, no? Very busy, work and house, kanon. Sometimes hard talaga na mag-work, but ganun talaga, no? Hopefully kayo din, no? Magkaroon ng kalakasan, no? Ibigay natin sa ating Panginoon, no? Na huwag tayong mawalang pag-asa, no? Kasi nandiyan naman si Lord na parati tayong ginagabayan, okay? So right now, I'm going to share sa inyo, hindi po yung kay Rick Warren, kundi mag-share po ako sa inyo ng saan ba yun? Ng bautismo, no? Baptism, no? Ito i-share ko sa inyo. Maybe pagkatapos nito and then next na naman ng ating pagkikita, no, ay balik ulit tayo kay Rick Warren, okay? So ngayon ang i-share ko sa inyo about bautismo, okay? But bagong lahat, gusto kong testimony, konti lang, no? Yun kasi napag-isipan ko mag-testimony muna ako. Anyway, hindi talaga ako nagte-testimony. nandun yung si Bull, no? Pero ngayon, naisip ko, kahit pa paano ay magte-testimony muna ako, no? Sa inyo. Kahit county lang, no? But bago ang lahat, we should pray, no? Mag-pray muna tayo. Okay? Loving God, as we gather together to study your word, we humbly ask for your guidance and wisdom. Open our minds to understand the truth you reveal and help us to apply them to our life. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, ang sinabi ko, ang aking i-share ko ngayon ay baptism. Okay. And then, counting testimony, no? Niisip ko ano kaya testimony ko kaya nag-isip-isip ako. Anyway, sinulat ko naman para hindi siya marami gano'n, no? Okay. So i-share ko lang sa inyo nang nakilala ko ang Panginoon, no? I-share ko lang from the start and then at hanggang nabaptize ako, no? So nang nakilala ko ang ating Panginoon kasi ay that was 1984 yata yun. Bata pa ako no, 1984. But, bata pa rin talaga ako. Siguro mga 10 years old. Talagang malapit talaga kay Lord, no? Parati ako nagsisimba. And then, basta mahal na mahal ko talaga siya. Naramdaman ko mahal na mahal ko talaga yung ating Panginoon, no? And then, nag-start ako na, yun na nga, 1984. And then, elementary pa rin ako noon, no? Ay baka Diyos din talaga ako, no? So, siyempre, nagis na natin ang mother ko ay isa siyang Catholic, yung mama ko. Siya talaga ay mananampalataya talaga siya, no, sa ating Panginoon. But ang kanyang reliyon ay Catholic. And ang father ko naman ay Protestant, no? Ang papa ko naman ay Protestant. So, noong 1984 ay nag-work ako noon ang work ko noong 1984 ay nag-work ako ng international model. So, kasi I'm graduated in Corrales de Rosso sa nalimutan ko kung saan yung sa Cora de Rosso, baka may alam yun dyan. Ay, nag-aral ako doon nag-aral ako ng modeling, no, sa damit sa RTW. Doon ako nag-aral noon. And that time, ang company, no, siyempre nang nag-graduate kami noon ay nagkaroon kami of course nag-graduate kami sa Philippine Plaza noon. And then after that ay merong kumuha sa amin ng mga models. So nagkataon talaga yung may-ari ng company ay siya ay born again Christian. Doon nag-start, no? Doon nag-start.
Tapos nagpa-practice kami noon, and then every Sunday, sinasama niya kami. And then of course, we still young, no? So, yun, medyo sexy kasi mga bata pa, di ba? Natapos yung mga tao doon, pero naramdaman ko, nagulat lang talaga ako kasi ano yun, yung pala ay ang born again Christian pala walang image. Doon ko nakita, ay, ba't walang image? Yun ang naisip ko noon, no? Oo, ba't walang image? Yun ang naisip ko noon. So, bakit ako napapunta sa Japan, no? Ba't ko napunta sa Japan? Because nagmo-model ako sa Philippine Plaza, no? Sa baba, di ba, may swimming pool doon. And then, mga kasama ko sila, ni Tercy Cruz, asawa niya siguro na ngayon, no? And kami naman ay, dalawa yun Bayanihan Dance, and kami naman ay, kami Espanyol ang suit namin. And that time naman ay, may nag-recruit sa akin na mag-model ako doon sa Japan, sa modeling, no? Dito sa Japan, modeling, no? Modeling ako naman sa sasakyan. Sasakyan ako nag-model noon sa sasakyan. And habang nandito ako sa Japan ay ang visa ko noon ay I'm a student, no? Estudyante ako sa ano yun? Student ako sa Trident School. Trident School ako sa Imaike. Nandito mga Nagoya, baka alam niyo yung Trident School sa Imaike, no? Doon ako nag-graduate. Oo. So, noon, nandito na ako sa Japan, ay meron akong friends, and then niyaya niya ako na mag-church, no? Oo. So, doon ko na, hiiksyan ko na lang, doon ko nakilala talaga ng deep ang ating Panginoon. No, nabaptize ako, deep nag-aral ako ng mabuti, umaten ako sa ano yan, sa Bible study, lahat umaten talaga ako noon. And then, so, naligtas na ako noon. So, may ganun, ligtas na tayo, no? Ligtas na, no? So, ligtas na ako at kayo rin, no? Diba? So, nang tinanggap natin ating Panginoon na siya ay ating personal savior, ay naligtas na tayo. Gano'n, no? So, ngayon, ito, no? Ngayon ay, nang tayo ay naligtas na, no? Kung nang tayo ay ligtas na, no? Saan kaya ako magsisimula? Yun, ang ating baptism to, no? Nang ligtas na ako, no? Naligtas, nakilala natin ating Panginoon, di ba? Na He is our personal Savior. Maramdam mo natin, oh, I love you, Jesus. No, talagang sabik ka na sa kanyang salita. Sabik ka na parang, yung, ako noon, grabe, pagkatapos ko maglinis, magtrabaho, no? Ang grabe talaga yung pag-aaral ko kasi I'm in love, no? In love talaga kay Lord, no? So, kailangan ko magpabaptize kasi inaccept ko na siya, no? So, saan kayo magsisimula? So, kailangan natin na magpabaptize, no? So lahat talaga ng mga relihiyon, di ba? Lahat ng mga relihiyon ay nagpapabautismo. Ito ay bilang sa mga doktrina, no? Bilang sa doktrina at pagkakaiba ng turo at nagpapalawak ng aralin ito, no? At magbibigay ng liwanag, no? Sa ukol sa bautismo upang matutunan natin ang tunay na pakay ng ukol sa ordinansang ito ng iglesia, no? So, bakit kaya tayo pinapayuhan ng Diyos na magpabautismo? Bakit kaya, no? Kasi 'di ba noon naalala natin, no, hindi pala naalala, no, nabasa natin, no, 'di ba? Bago nagturo ang Panginoon ay nagpabaptize ang Panginoon, no? So, ang pagbabautismo ay kauna-unahang sa ating gawa, sa ating Diyos, no? Yun ang ginawa niya, no? Kahit sino pa namang nananampalataya ay maaaring mabautismuhan kung tinanggap mo siya, no, as your personal savior. Kailangan talagang magpabautismo ka na, no? Ang iba naman dyan ay instant na nagpabaptize, no? Kagaya sa kay Ethiopia, no? Naalala ko lang yun. Hindi ko lang siya ni-review, but naalala ko lang siya, no? That was siguro
1 year yata ago na-tackle ko rin yan sa church, no? Na siya ay talagang nagbabasa siya ng, di ba, nagbabasa siya ng Bible. Nagbabasa siya, and then talagang gusto na feel niya talaga na ano yan, na ang Biblia, no, na feel niya na feel niya yung sabik na sabik siyang nagbabasa, although hindi niya gano'n naintindihan yun, di ba, kay sinugo ng anghel, no, and then yun, instant siya na-baptize, no, sa river, di ba, merong gano'n instant, no, merong gano'n na instant na-baptize, no, oo, ang iba naman ay kagaya sa akin, ang tagal ko na-baptize 3 months yata kami nag-aral nun ang tagal, oo, 3 months. Ang iba naman ay hindi pa nga nag-aral what is baptism nung kasi nakapunta ako sa isang church. Ano ba yun? Hindi, ayoko lang mag-mention ng church, no? Basta nakapunta ako ron. That time ay tamang-tama, di ba? Ano yun? Nagkukan sila ng baptism. Hindi pa nga nag-aral, binabaptize na kagad nila. Merong gano'n na instant. Meron din ganong iba na instant na ang church mismo nagsasabi, ang mga pastor mismo nagsasabi na magbabaptize ka na. Hindi kagad kay Ethiopia, no? Ay talagang willing talaga siya magbaptize, no? Parang ganon. Oo. So, pero ngayon ay siguro noon before noon ay lately nang nalaman ko siguro mga 2 weeks, 1 month, ano yun, pwede na mabaptize, merong ganun, o depende siguro yun na magpabaptize. Iba naman ay ang iba naman ay siyempre, ewan ko lang, yun lang ang nakuan ko, no, and ang iba naman ay ano yun, nag-share sila ng Word of God, and then nasa sa pulpito sila, and then magugulat ka lang na hindi pa pala nababaptize. So I don't know what happened, no. Yun lang ang nakikita ko, no, kasi nung una kulit ko talaga, no. Oo, ay nakipagkuha na naman ako. Noong una kasi, noon pa, no, nung bata-bata pa, hindi ko maintindihan ang sabihin ko. Noong unang panahon kasi, ano yun, pag nagpabaptize ka, kung gusto, pag nabaptize ka na, pwede ka nang nasa music ministry, or pwede ka na magturo kasi nabaptize ka na. May mga ganong klase, no? And meron naman pero lately, no, nagugulat, may ibang church naman na hindi pa nga sila nabaptize, ay nasa music ministry na, nagtuturo na, mga ganon. So I'm just confusing. Nako-confuse lang ako. O siguro mga napaka-old ko talaga siguro. Hindi ako fashion. Ewan ko lang, I don't know why. No, yun lang. Oo. Yun lang, no. Pasensya na kayo, no? Napapatawa lang ako. So, kaya meron din akong isang kakilala na very active talaga siya, no? And then, lately, hindi siya nagpapabaptize, no? Ayaw na magbaptize, pero nagtuturo siya, nag-share siya, nagkukuhan, kaya confusing talaga. And then, maybe 13 years siyang ganon, and then lately na naman ko nagpabaptize siya. Oh, talaga, nagpabaptize siya. Nagulat din ako, no? Oh. So, number 2 naman, si Jesus kasi mismo naging halimbawa, no? Ang Panginoon siya ang halimbawa sa kanyang pagpapailalim sa bautismo bago siya nagsimula sa kanyang nagministryo. So dito, basahin natin dito, yun ang tinutukoy ko. Kaya I'm just confusing kasi according to the Bible, no, siyempre kasi Lord nga, di ba, bata pa siya, nagtuturo siya, di ba, bata pa siya, pero nung di ba, nagpabaptize siya, no, nagtuturo siya bago siya nagsimula, no, sa kanyang kanyang pag ministry, no, nag-share siya
salita ng Panginoon. Marami siyang kuan dito sa Biblia, no? Nakasulat naman lahat. Basahin natin sa Matthew. Mabilis yata ako magsalita, no? Okay, napatawa lang ako ng klase ito. Pasensya na kayo. Oo. Tinanan ako si kuan, kasi ano yun? Hanapin natin dito, no? Matthew 3:13 to 17. Pasensya na, no? Kan kasi, mahaba kasi kayo, isulat nyo na lang, no? Isulat nyo lang, please. Pasensya na talaga, no? Ano yun, 13, 17. Okay. 13, 17. Na nagkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ay bautismuhan niya. Tatapot ibig siyang sanlain ni Juan na nagsabi, kailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ay naparito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Ang pagganap ng buong katwiran ng pagkagayoy, pinapayagan niya siya. At nang bautismahan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito ang nabuksan ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad ng isang kalapati at lumapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit, nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan, no? Dito nakasulat mismo dito, no? Bago siya nag-ministry, nagpapabaptize muna siya. Pero yung may iba ako nakilala mga sa churches na bago mo pa lang nakilala, ay ito bang church ng kan ganun. Oh, pabaptize ka na. Ganun ba? Ganun, meron ba? Sige, kumanta ka na. Sige, magturo ka ng kating pabaptize. I'm just confusing lang. Kasi yung napag-aralan namin before, bago kami mag-baptize, ganito. Sabay ganun, no? So, nagbigay ako ng ibang verse, no? Nagbigay ako ng ibang verse, no? Basahin nyo lang dito, no? Maliwanag sa Matthew 3:13, no? No? Nabasahin na dito sa Matthew 3:13, no? Nang paggagoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan. Yun, no? Nakalagay dito, no? Kaya may naalam ako noon sa ibang church, no, na super higpit talaga siya. Super higpit yung church na yun. Naalala ko, no? Hindi, nagulat na lang ako na baliktad, naging super passion na siya. Oo. Pero na, okay ka na kung anong gawin mo. Kinig ka pa ng websites. Parang nakaka-confuse talaga, no? Ito kasi si Jesus, no? Si Jesus kasi, ang ibang mga tao ay sa Biblia ay sumusunod sa tubig, no? Ang sabi dito, no? Ang ibang mga tao sa Biblia na sumusunod sa tubig na bautismo, sa tubig raw ang bautismo nang sila ay maligtas, no? Ito naman, number 1 naman, si Bating, no? Sabi ko sa inyo kanina, na taga Ethiopia sa gawa. Kung natin sa gawa, no? Ang Bating na taga Ethiopia sa gawa, basahin natin, no? Kung saan sila binaptize, no? Sa gawa, no? Kanina si Jesus ay sa Matthew, tapos naman yung mga instant na nakakilala kay Lord na itong sinabi ko sa inyo, itong si taga Ethiopia, no, sa gawa 8:36 36 hanggang 39, no? Basahin ko rito, no? At sa pagpatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng Bating, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Filipe,
Kung mananampalataya ka ng buong puso ay nang mangyayari, ay sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At pagkautos niya, itigil ang karo at sila'y kapwang lumusong sa tubig. Si Felipe ay at ang bating ay kanyang binautismuhan siya. 39. At nang magsiahon sila sa tubig ay inagaw ni Felipe ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakitang dating ang nang bating sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuwa. Di ba? Oo. Kay nang pag inaccept mo si Jesus as your personal savior, tinanggap mo na talaga siya buong puso, no? Pwede ka na talaga magpa-baptize, no? Mas maganda talaga yung tayo mismo na gusto nating mag-baptize, na tayo willing talaga tayo, no? Kasi kaya nung anak ko, no, anak ko kasi nang nag-church siya, of course sa Philippine church before magkasama kami, and then nang lumaki-laki na siya, hindi daw niya ganong naintindihan, so nag-aral siya sa doon siya nag-church sa Japanese church, no? And doon kasi binabaptize siya ang gana ng kanilang church doon, yung pagbaptize sila nandun sa gitna sa church, no, binuksan, may pool, doon siya binaptize. So sabi ko, nabaptize ka na, ngayon malaki na siya, no? Sabi ko, nabaptize ka na, gano'n siya. Ano, hindi mo ba ang sinabi ng Panginoon? What is baptism? Hindi niya naintindihan kasi pinilit lang doon sila ng pastor na magpabaptize na. So, mas maganda talaga. So, nakakalungkot ng gano'n, di ba? Walang naintindihan, no? So, mas maganda talaga na bago tayo magpabaptize ay mag-aral muna tayo na mabuti. Hindi lang sa pag-aral, kundi you feel it that you love Jesus Christ as your personal Savior, na tinanggap mo na talaga siya at gusto mo nang sumunod sa Kanya. Gusto mo nang i-share ang talent mo, kung ano ba ang talent mo, ano mang gifts na binigay sa'yo ng ating Panginoon, no? What is your talent, no? Pwede mo nang mailabas, but first is you should mabaptize tayo. Kasi mas mahirap talaga yung mabaptize tayo na hindi naman natin, tayo lang ang inutusan ng pastor, nahiya tayo sa pastor natin kasi gusto tayong baptize, pero hindi, I'm not yet ready, hindi parang ganun, diba? O pero binaptize ka agad, kaya parang baliwala rin yun dahil hindi naman yan din ang salita ng Panginoon, diba? Say my son, no? Ganun. So mas maganda talaga na tayo mismo tayo na pastor, pwede bang pwede, gusto ko mag-aralan ang baptism, kailan ba mag-start na mag-aral, and then gusto ko magpa-baptize. Mas maganda yung ganun, kapatid, no? Para ma-feel natin ang Holy Spirit, no? Hindi masayang, no? Siyempre, sayang naman mo na andyan ka na nga, di ba? At ito pa, no? Sa gawa, no? Si Ethiopia, at ang Apostol Pablo sa gawa, no? Sa gawa din siya sa 9:18. Tingnan natin sa 9:18, no? 9:18. Dito siya, no? To si Pablo naman. Cancel. Okay, cancel. 18. At pagdakay, nangalaglag mula sa kanya mga mata ang mga parang kaliskis. Tama ba ito? 9:18. At pagdakay, nangalaglag mula sa kanya mga mata ang mga parang kaliskis at tinanggap niya ang kanyang paningin at siya'y nagtindig at siya'y binautismuhan. Diba? Si ano yan? Si Apostol Pablo, diba? Kasi, diba, noon ay hindi naman siya mabait. Hindi naman siya mabait kaya nang pinerosa na siya ng Panginoon, naniwala na talaga na Jesus is Lord, di ba? Na tinanggap na kagad niya, nagtiwala na talaga siya, kaya nagpa-baptize din siya, di ba? Dito sa Gawa 9 verse 18 kapatid, no? 18. Number 3, ang sambahayan ng tagapagmahala ng bilangguan, no? Ang sambahayan daw ng tagapagmahalaga ng bilangguan. Gawa 16:25-33. Sa gawa din, no? Sa gawa 16 tayo. Ano oras naman nag-start? Pasensya na, baka magtagal-tagal naman. Bibilis ako na, no? Gawa, no? Gawa 16. 16:25. 25. 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 25
16:25. Datapwat ng maghahating gabi na si Pablo at si Silas, datapwat ng maghahating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos, at sila ay tinakinggan ng mga bilanggo. At kaginsa-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol at malakas na 25, okay. At kaginsay-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat nangagsioga ang mga patibayan ng bahay, bilangguan, pagkadakay nabuksan ang lahat ng mga pinto at nagkalas ang mga gapos ng bawat isa. At ang tagapagmahala palibas ay nagising sa pagkatulog, at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana sa pag-akalang nangagtakas na ang mga bilanggo. Datapwat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinabi, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat nangarito kaming lahat." At siya humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginig sa takot at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at si Silas. At sila inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kailangan kong gan upang maligtas?" Ang kanyang sinabi, "Manampalatay ka sa Panginoong Hesus at magligtas ka, ikaw ang iyong sambahayan." At ang kanyang sinabi nila sa salita ng Panginoon pati sa lahat ng sa kanyang bahay, at sila ay kanyang kinuha ng oras ding yaon sa gaya ng hinugasan sa kanyang mga latay, at pagdakay binautismohan siya ng buong sambahayan niya. Amen. Diba? Yun dito sa medyo mahaba, no? Pakikuha na lang, no? Sa Gawa 8:36-39, and sa Gawa din 9 verse 18, and Gawa ulit 16-25 verse 33, no? So ano ang kayong layunin sa pagbabautismo, no? Basahin natin dito sa Matthew 28. Ano kayong layunin, no? Ano kayong layunin, no? Matthew 28, 19. 19, no? Dahil dito ay nagsiyaon ang lakay. Dahil dito nagsiyaon nga kayo at gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at sa Anak at ng Espiritu Santo, no? So kailangan natin ang talaga magpa-baptize. Malinaw na mga kapatid na ito ay inutos niya sa mga alagad, no? Inutos ito ng mga alagad na mga Kristiyano, no, na naniwala kay Jesus ay dapat ay mabautismuhan, no? Magbautismuhan sila at ipakita mo sa mga tao na sa publiko, no, kailangan natin ipakita, no, ipakita natin na I'm a Christian, no, I'm a born again Christian, no. Oo. Bakit naman yan? Born again. Syempre, of course, when nung hindi pa natin na nakilala ang Panginoon, napakasama natin yung ating dila, hindi maganda magsalita, lumalaban tayo sa ating mga magulang, at madali tayong magalit, di ba? So when nang nakilala natin, no, you read the Bible, you understand what is yung sa Biblia, and then you know Jesus Christ, and then na you in love, no, na feel mo talaga siya, no, na yung Holy Spirit. Kailangan nating magpabaptize, no, at ipakita natin sa publiko na ipakita natin na I'm a born again Christian. At syempre i-share din natin ang salita ng Panginoon, no. Pwede tayo mag-share, mag-invite, no, para hindi lang natin na itago, no, hindi natin itago ang salita ng Panginoon, no. Hindi natin itago, kundi i-share natin, i-spread natin ang Word of God para maraming maligtas, no. Maraming maligtas. Talaga, totoo yan. Para maraming maligtas, no. Kaya sabi dito, no, na ikaw ay sumunod kay Kristo. Ikaw ay sumunod kay Kristo, at ang pagsunod kay Kristo ay walang balikan. Na wala nang balikan. Hindi ka na magbabackslide kasi kahit anong
not turning back, di ba? Not turning back. Bakit babalik? Sayang lang, di ba? Nag-aral ka, nagtiwala ka sa Panginoon, maraming blessings dumarating sa iyo. Tapos pag minsan, ano yun, hindi lang ibigay sa ni Lord yung gusto mo. Dahil because of course, kagaya ng ating tatay, di ba? Nanay natin, pag alam natin nakakapahamak, i-answer prayer yun. Siyempre, hindi. Siyempre, sa ikakabuti mo, kaya hindi sinagot yun. Parang ganon. Kaya, huwag tayong mag-rebel din, no? Turning back. Kung ano dapat talaga natin dire-diretso lang tayo kung ano mga pagsubok na dumating sa atin, no? Kailangan dire-diretso lang talaga tayo because andyan si Lord, hindi niya tayo pababayaan, no? Marami experience, no? But of course, masarap talaga pag nasa puso natin ang ating Panginoon. Okay? Kaya sabi dito, no? Kay Kristo patay na tayo, no? Patay na tayo, no? Patay na tayo sa kasalanan, di ba? At bubuhayin tayo muli sa ating pagkatao. Basahin natin ito sa Colossus 2:12, no? Colossus 2:12. Colossus 2:12. Nangagbibing nakalakip niya sa bautismo na kayo na may muling binuhay nakalakip niya sa pamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. Okay? Dito naman sa Romans 6:4. Romans 6:4, no? 6:4. Romans 6:4 na nalalaman natin ang ating dating pagkatao ay kalakip niya na pako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba at nang sa gayon huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Okay? Dito yan mga kapatid, no? So, dito lang nagtatapos na, no? I don't know if you understand. Ito lang kasi ang ma-share ko sa inyo. But ang ma-share ko lang, of course, study hard, no? Mag-aral tayo mabuti sa salita ng ating Panginoon, and then sundin natin, no, ang salita niya, and then maramdaman naman, magre-reflect yun sa ating sarili, at ang tao makatingin sa, uy, nagbago na siya, di ba? Uy, nagbago na siya, hindi na siya, mainit ang ulo, parang hindi mo alam na nagbabago ko na pala, hindi mo alam na nagbago ka na pala talaga dahil sa ang Holy Spirit na nag-guide sa iyo, no? And then talagang of course, inaccept mo siya as your personal savior. So, kailangan talagang natin magpapaptize, no? But hindi pa yung end, no? Hindi pa yun ang end, kapatid, no? Na mapaptize. Of course, we're saved na talaga, no? Mapapaptize tayo. But, kailangan natin continue yun. Continue tayo mag-aral, continue tayo mag-share ng Word of God, continue tayong ang utos ng Panginoon, gawin natin, of course, no? Ibigay natin yung binigay sa atin ng Panginoon, yung gift natin. Ano bang gifted sa iyo, di ba? I-share mo yun, mga ganun, no? So, we're happy talaga. Di ba, masaya tayo pag ang Panginoon ay sa puso natin. Yun ang pinakamaganda talaga, okay? Yan pinakamaganda, no? Then, kanina, nag-share ako, di ba? Bata pa pala ako, no? Na, of course, I love Jesus Christ. Mahal ko ang ating Panginoon. And then, dito niya ako hinubog sa Japan, no? And then, suddenly, hindi ko alam, pag-asawa pala ako ng pastor. Hindi ko alam. I didn't expect, hindi ko na-expect ng mga ganong bagay. But siguro, yun siguro ang gusto ng Panginoon, no? Siyempre, kung anong gusto ng Panginoon, kailangan nating sundin, no? Kasi hindi naman tayo mapapasama sa Kanya. Then, continue lang tayo mag-share ng Word of God, okay? At huwag tayo maging pasaway. Sabay ganun pasaway. Pasaway, no? Okay, mag-pray na tayo, no? Okay, oh Jesus, thank you Lord for today, oh God, Father. Thank you Jesus, thank you Lord God. Thank you Holy Spirit, and we may grow closer to you to this time.
of study, O Lord. Thank you very much, Lord God. Protect us always, O Jesus. Help us to grow more and more, Jesus. Thank you very much, O Lord. We love you, God. In Jesus we pray. Amen. Mga kapatid, ngayon, okay, sabi, di ko alam sabihin ko. Sige, ngayon so, see you, ganun pala. See you, I don't know, maybe after 2 weeks, kapatid. Pasensya na kayo, nangako ng before, nag 3 weeks na naman. Maybe I'm so busy siguro, hindi ko lang alam, no? But I'm of course, mag-share din naman ako sa inyo. Baka next week, ibalik ulit yung kay Rick Warren. And then, marami akong itatakil sa inyo. Marami din kasi, marami din, hindi lang din kay Rick Warren. Pero, isisingit-singit ko na lang, no? Oh, okay. Okay? See you 2 weeks. After 2 weeks, I don't know. But, of course, I'm trying, no? Okay, we should mag-ingat lang tayo, ne? Okay? I love you and because I love you so much because we are God's children. Okay? Okay, bye. See you.